Hello traders, hello friends, I'm Coach Jay and for today's video, I will be explaining to you how I use the Fibonacci tool in trading. Okay, so for me, very useful sa akin to, especially sa pag-identify ng area of value ko or area of alignment. Okay, so I will show you how to set up your Fibonacci and second, how to use the Fibonacci tool. Okay, so again, Fibonacci is a tool. This is not an indicator. Okay, so for example, meron tayong uptrend dito. Okay, illustrate ko lang, then mamaya punta tayo sa actual chart. Okay, for example, uptrend dyan, and then nakita natin itong move na to, tapos unti-unti siyang nagkakaroon ng retracement. Okay, so that's the time pwede natin okay, that's the time pwede tayong gumamit ng Fibonacci tool dahil gusto natin mag-buy. Okay, dahil nagkaroon tayo dito ng clue na magkakaroon ng upward move sa isa pair na to. Okay, so punta lang kayo dito sa tool section na ito, hanapin nyo itong Fibonacci retracement, and marami dyan, pero ito naman yung useful Fib retracement, and then i-plot nyo lang, no, from swing low to swing high. Okay, ayan, so siguro para di muna tayo malito, alisin muna natin itong 0.272. Okay, yan, ibig sabihin ang price ay nag-retrace dito sa may area ng 50%. Okay, so once na nagkaroon dito ng confirmation candle or any bullish price action, that's the time pwede tayong mag-buy dito. Okay, and then yung ako normally naglalagay lang ako ng SL siguro below dito sa 70%, and yung TP ko kahit dito sa swing sa pinaka-recent or previous na swing high. Okay? So, parang ganito yung mangyayari. Dito naman sa long. Okay. So, ito muna yung target na TP ko, and then ito yung aking SL below the 70.5%. So, meron na akong risk to reward ratio na 1.44. Or another thing na pwede nyo namang gawin ay gamitin nyo na yung Fibonacci extension 0.272. Okay, so ibig sabihin dyan ang inyong target TP. Okay, so if ever na yan naman yung gamitin yung target TP, na hit pa rin naman. Okay, pero ideally, ako mas comfortable ako na kung ano yung na by level ako talaga, and sa pinaka previous low or previous high. Okay, so eto na yung setting ko. Yan, so pwede nyo na pong screenshot yung mga red, ibig sabihin dyan ako naglalagay, dyan, or dyan yung zone ko, yan yung trading zone ko. So ito yung mga golden ratios ng Fibonacci. Actually, ito din 3.382.618. Pero ako, based sa aking system, sa strategy ko, ito yung aking trading zone. Alright? So, I hope na screenshot nyo na. Okay, let's move on. For example, dito naman sa downtrend, nasa na yung drawing ko. Drawing na lang ako. Yan. So, for example, nakita nyo itong downtrend na to, or itong very impulsive move to the downside, pwede na kayong mag-fib dyan. Okay, alisin ulit natin itong 0.272. Yan. So, nakita nyo, ang price ay nag-retrace ulit dito sa may 50%. So, pwede na kayong mag-sell dyan. Okay? Tapos, kayo ang kung saan yung pinaka SL and TP nyo, pero ideally kung ano na lang yung pinaka swing low rito. Okay, which is nag more than 1% pa din na RR, I mean 1:1 RR. Okay? Yan. So, let's go to na sa actual chart. Yan.
For example, actually ito namang Fibonacci na to ratio, pwede siya sa kahit saan time frame, okay? Sa higher time frame, kahit nga sa lower time frame like 15 minutes, 5 minutes, kahit nga sa 1 minute pwede siya. Okay? So for example, ito, nakita natin tong very impulsive move niya to the downside. Okay? So kapag ganyan, na nakita tayo, so syempre, ano na tayo, alisto na tayo dahil meron ng clue sa atin si market na bababa siya. So syempre, saan ba tayo nag-execute ng trade sa H1, di ba? Or kayo, pwede rin sa 15 minutes. Okay. Yan. So, ayan yung move niya sa H1. Okay, tapos maganda rin yung EMA 200 ay pointing downward. So, i-click nyo lang tong Fibonacci. Tapos, from swing high to swing low, plot nyo lang. And boom, dito tayo maghihintay sa area ng 50%. Or, sabi ko nga dito sa 70%. Okay? Oops. Ayan, so ako pag medyo busy, nagpe-pending order na ako dito or sa 70%. Okay, so syempre abangan natin siya, i-replay lang natin, no? So syempre tayo, hindi agad tayo magsasell dyan dahil hihintayin natin siyang mag-pull back. Okay? So ayan. Oops, yan, tumataas na siya, nagpo-pull back na siya. Okay, okay. Okay, so ibig sabihin hindi nag-hold itong 50% natin and 70%. So bumaba na siya, no? Ngayon, okay, so pero okay lang kasi dahil bumaba na siya, actually dito sa may 38%. Yan. So dito siya nag-retrace sa 38.5%. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko yun level, hindi ko yung zone, kaya hindi ako nag-trade dito. Okay, so pero golden ratio, kasama rin siya sa golden ratio. So pwede nyo rin siyang i-explore na dyan kayo maghintay ng confirmation. Okay, nagkaroon naman dito ng confirmation and bumaba na, no? If we will use the 0.272 na fib extension, tumama siya. So kapag nag-trade kayo rito, nag-short kayo, yan, siguro kahit kapag may confirmation, pag nag-abang kayo ng confirmation, I suggest na dyan nyo na lang din ilagay yung SL nyo a few pips above this confirmation, and then kung dito sa 0.272 ang inyong target based on Fibonacci, naka-ano naman, no, and ayan, na-TP naman kayo dito sa trade na to. Okay, another. Yan. Okay, so punta ulit tayo sa daily. Tignan natin. Okay, so mukhang ano pa rin naman siya, no? Mukhang downtrend pa rin naman siya. Okay. So mag-fib na lang ulit tayo dito actually ako mas gusto ko na nag-fib sa daily kasi diyan ako talaga naghahanap ng magandang area of alignment. Okay, kasi syempre sa higher time frame naman malalakas yung mga levels. Okay, so dito tanggalin ulit natin tong 0.272. Okay, so dito pa rin ako mag-aabang sa 50% and 70%. Yan. Okay, so tapos nakita pa natin sa daily, no, na meron na ditong rejection. So possible nga na magre-retrace na ulit siya. Okay, so baba ulit tayo sa H1 na kung saan din tayo nag-e-entry.
Okay, play ulit natin. Okay, okay. Oops, yan. So, hindi nag-hold itong 50%. So, don't worry, meron pa akong isang level. Mag-aabang pa ako dyan. And ayun na, nagpakita na itong confirmation na to. Okay? Asan na yung aking pang drawing? Ito. Yan, ito na yung confirmation candle natin na to. Okay, so itong bearish candlestick na yan. So, kung nakita natin yan, okay, for example, nandyan yan. Ayan, nasa level natin, na-touch ang level natin ng Fibonacci. Play ulit natin para mas yan. Okay, so kita tong confirmation candle natin dito sa may 70% level. Okay. Yan. So, pwede na tayong mag-trade dyan ng short. Okay, for example, dito na kasi siyempre tapos na yung candle na yan. And siguro just a few pips na lang nitong level na to para meron pa tayong room na kahit mag-wiggle-wiggle siya dyan, hindi mahagip yung ating ang ating stop loss, no? Okay? Tapos, ang pwedeng target natin TP dito ay yan. So, magandang level to. And if we want to check also using the fib, palabas natin tong 0.272. Okay, sa daily. Okay, so ito yung target TP natin according kay Fibonacci. Pero syempre tayo, kahit hanggang dyan na lang muna sa pinaka recent low niya. Okay? And boom. Yan na. Na-hit naman yung ating TP. Okay, so ganun ko lang siya ginagamit. I hope ay nasundan nyo yung paggamit ng Fibonacci. And please, if you have any questions regarding this, let me know so that I can answer all of them. So, yun lang. Bye-bye. Thank you.